Ako niya, Mr. Maravillas, duda na ako sa'yo. Di ba dilawan yan? Dilawan po. Alam mo naman ako, journalist ako. Ang journalist po, hindi namimili kung sino yung magiging kausap. Ganon po kami. Nakita po ako nagpa-picture. Picture. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Saan ka na ngayon, Mr. Maravillas? Mukbang muna kami ni Mrs. Medyo pasyal-pasyal muna dito sa labas. Masarap yata dito yung mukbang. Pero yung imumukbang natin, hindi po yung confidential fans. And gusto ko sa inyong i-share itong balita ngayon. Kasi hindi ko maintindihan si Roy Nagawanson, di ba? Yung dating Comelec Commissioner. Tapos PW nominee na dating galit na galit sa ating Pangulong BBM. May advice ngayon kay PBBM. Ano niya, Mr. Maravillas, yung advice? Ito po, ipakita ko sa inyo. Sabi po ni Roy Nagwanzon, yung ipapalit daw po ng ating Pangulo as next DepEd Chief, dapat wag yung tamadaan niya. Parang may patama po. Sino niya yung Mr. Maravillas yung pinapatamaan ni Gwanzon? Walaan na niya. Walaan na lang po ninyo kung sino. Wag daw yung tamad. Actually po, may mga lumilitaw ng pangalan. At isa doon, si Senator Sani Angara. And si Senator Angara po, nagsalita na rin. Siyempre, lumilitaw yung kanyang pangalan. Ang sabi po ni Senator Angara, open daw siya in case siya yung piliin ng ating Pangulong Bongbong Marcos as DepEd Secretary. Mamaya iparinig ko po sa inyo yung kanyang sinabi kasi na-interview ng mainstream media. Dito muna tayo kay Gwanzon na parang bumait na po. Baka po nahagip ng medyo magandang simoy ng hangin. Sabi niya dyan, PWD Party List nominee Roy Nagwanson could not help but give President Marcos a bit of advice as the latter is taking longer than expected to name Vice President Sara Duterte successor bilang DepEd Secretary daw. Siyempre, gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ipapalit po kay Inday, yung hindi na tulad ni Inday. Diba? Na imbis magtrabaho po as DepEd Secretary, nandun sa rally ng anti-Marcos group, ng nausog, at ang panawagan, Marcos resign. Diba? Ito na po yung masarap na pagkain. Magmumukbang kami ni Mrs. Kasama namin si Queenie. Ayan po. Ang sarap-sarap nito. Ano to, sir? Pork sinigang. Pork sinigang. Sa Tamarin. Sa Tamarin. Tapos, siyempre, yung bestseller siya. Tapos, ano nga to? Baby squid. In olive oil. Squid in olive oil. Yun lang yung order ninyo. Kala ko, want to sawa. yun lang pala po. Tipid. Ready pa naman ako magmukbang ngayon. Diretso muna tayo sa ating kwentuhan habang nagmumukbang. Di ba? Sarap-sarap mga kababayan. Tapos buko. Ako, tubig lang po ako. Simple lang tayo. Sanay sa simpleng buhay. So sabi po ni Gwanzon, dapat niya, hindi yung tamad, saka traditional bureaucrat, yung pipiliin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Medyo gumanda-ganda yung ugali ni Gwanzon. Bakit niya may picture ka, Mr. Maravillas, ni Gwanzon? Nagpa-picture sa akin po.
Nakita ako ni Guanzon biglang nagpa-picture po. Iwan ko man ito si Commissioner Roy na Guanzon. Nagmakita po ako. Biglang nagpa-picture. Ako niya, Mr. Maravillas, doon na ako sa'yo. Di ba dilawan yan? Dilawan po. Alam mo naman ako, journalist ako. Ang journalist po, hindi namimili kung sino yung magiging kausap. Ganon po kami. Nakita po ako nagpa-picture. Picture. Anyway, balikan natin yung kwento, yung sinasabi ni Guanzon po. Yang dapat papalit po kay Inday, hindi yung tamad. Ayan po. Ngayon, si Guanzon, mga kababayan, hindi man po siya nagrekomenda. Kasi unang-una, kahit magrekomenda siya, hindi man po tatanggapin siguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, may mga nasa isip na siya siguro. O ngayon, ito yung sabi niya, na-interview ng mainstream, si Sani Angara, senator. Kasi po, si Angara po, graduate na siya as senator. So, anyway, abogado, magaling na senador, at malawak din yung kanyang experience sa sektor ng edukasyon. At parte siya, mga kababayan, ng EDCOM. Pero hindi natin alam kung si Sani Angara ay nasa shortlist po ng mga candidates for next DepEd Secretary. Higop muna po ako ng sabaw. Ang sarap po. O, di ba? Masarap po siya, mga kababayan. Yan. Mukbang tayo. So, ito yung sabi niya, ni Senator Angara. Open daw siya na maging DepEd Secretary. Sabi niya, opo, yes, open tayo kung sakaling pagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi niya, wala man daw siyang natatanggap na offer galing sa ating Pangulo. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Dapat, mga kababayan, na nagpa-interview siya, di malamang may mga nagrekomenda na sa kanya. At possibly, may hints na rin po na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, possibly, in-endorse ni Chis Escudero, Senate President po. But anyway, kung si Sani Angara po, very much qualified po, mga kababayan, given his background and yung kanyang academic qualifications at serbisyo po sa ating gobyerno bilang senador. Yung tatay niya, si Ed Angara, dating senador, at saka, mga kababayan, UP President yon, dating presidente ng University of the Philippines. So galing talaga sila sa pamilya ng mga educators, ang pamilya Angara. At saka si Angara po, si Sani Angara, abogado din po, magaling na abogado. So sabi rito, senators have been expressing support for Angara to be the next DepEd Secretary, citing his extensive educational background. So malawak po yung kanyang experience, at yung experience niya hindi lang bilang isang politiko, kundi yung kanyang academic qualifications, akma, mga kababayan, sa pagiging DepEd Secretary. So ito yung kanyang statement, interview ng mainstream media. Pakinggan po natin. Na maging kaso siguro kailangan ni Pangulo kung oras yun sila niya para makapag-tima ng napabagay na kapuso niya para sa posisyon. For how do you feel about the mga nagtitulak na yung example ng work na mag-secretary dito? Lubos tayo nagpapasalamat sa ating mga kasamahan. Senate President Escudero, former Senate President Tubig, Senator Win Gatchalian, Chairman po ng Netamasyon, Senator J.B. Erskine, Majority Leader po ng Villanueva, former Majority Leader Villanueva. Nagpapasalamat po tayo sa kanilang vote of confidence dahil nakakatrabaho po sila. So alam nila na seryoso. Pagtrabaho, seryoso naman po tayo. Is it something that you will consider? Open. Open naman po tayo kung sakaling pinagkaniwalaan. So malinaw po, mga kababayan, open daw siya in case i-offer sa kanya. Pero right now, wala pang offer sa kanya. Yung endorsement galing sa ating mga senador. Tulad ni Senator Win Gatchalian, Chairman Committee on Education sa Senado, saka yung Senate President. So medyo mabigat po yung mga backers ni Angara. Malamang yung recommendations nito
ng ating mga senador, pagbigyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? And si Sani Angara po, LDP, Laban ng Demokratikong Pilipino ang partido nito, yung tatay niya. And I think until today, LDP pa rin po siya. So isa siyang abogado at graduate ng UP College of Law. Naging abogado po siya. Tapos nagmaster pa siya mga kababayan. Master of Law sa Harvard po. Kaya bigatin itong si Senator Sani Angara. Ayan man lang po. Tingnan na lang natin mga kababayan kung sino yung pipili ng ating Pangulo. Kung yung endorsement ba ng ating mga senador ay pagbibigyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at i-appoint si Sani Angara as replacement po kay resign DepEd Secretary Inday Sara. Okay pa? Ayan man lang mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Mukbang muna tayo po. Bye-bye.